no? Dito tayo kay Jed Mabilog, mga kababayan. Grabe. Umalis sa bansa. Isang general umano ang tumawag sa kanya at sinabing kapag siya ay pumunta. Ayan, eto na. No? Biruin mo, pinapatawag sa Camp Crame. Sabi nung general, huwag kang tutuloy dyan. Matutuluyan ka dyan. Grabe. Biruin nyo, mga kababayan, nung pinapanood ko ho itong hearing na ito, mga bossing, ako hindi ho ako madalas yung tumulo yung luha, mga kababayan. Pero nung nakita ko, nung naririnig ko yung kanyang boses habang isinasalaysay po yung mga naganap, no, sa kanyang buhay, ayon po sa kanya, sabi ko, grabe. Grabe. Iba ang politika sa Pilipinas. Sobrang dumi ng politika sa Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan po natin yung balita. Emosyonal na ikinuwento ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang karanasan nito matapos itong malagay sa narcolist ng dating administrasyon. Sa pagharap nito kahapon, September 9. Yung narcolist, mga kababayan, na binabanggit po, nandoon. Nung nanonood tayo nung live po na hearing, kung napapansin nyo po, sabi ko, si General ano to Lasso to ng PIDEA. Bakit nandito? Sabi ko, ano connect ba't nandiyan? Si General Lasso. Kumbaga, ang PIDEA po, sinabi mga kababayan, na ito pong si Mayor Jed Mabilog, wala naman po mga bossing sa listahan ng mga narcolist nila. Biruin mo yun. Sinasabi, yung listahan na ililabas ng dating Pangulong Duterte, walang sapat na investigasyon, hindi pinag-aralang mabuti, at sabi, trip-trip lang daw po, mga kababayan. Kung sino kung sino mapagtripan, lista. Kawawa naman po ang pamilya nun. At isa po, sa nakikita ko, na isinalaysay din po ni Mayor Jed Mabilog, mga kababayan. Kumbaga, naging ladder siya, para kumonek lang kay Drilon, na kanyang pinsan, at kay Marojas. At isa pa sa iniisip niya, mga kababayan, na dahilan, dahil po ang dating Pangulong Duterte ay nakakuha ng pinakamaliit na boto sa lugar nila. Doon po sa Iloilo. Kaya, napagtripan yung pangalan. Yan. Wala sa narcolist ng PIDEA. Since alam naman po natin na sobrang higpit na kritiko po ng dating Pangulong Duterte. Sila Trillanes, sila De Lima, si Franklin Drilon po na dati pong senador. Pinsan, ilink. Tapos, siguro sasabihin sabihin mo, ichuchu mo na si Drilon may malaking droga din. Nakita nyo ho? Kumbaga, si Mayor gamitin natin, para kumonek tayo kay Drilon. Pag si Mayor ang nagsabi niyan, panigurado, mga bossing. Madaming maniniwala. Tuloy ho natin ito. 19 sa House Quad Committee, pinabulaanan niya ang pagkakadawit sa iligal na droga at sinabing nanganib ang kanyang buhay kaya ito napilitang umalis sa bansa. Isang general umano ang tumawag sa kanya at sinabing kapag siya ay pumunta sa Krame ay pipilitin siyang ituro ang mga noon ay leader ng Liberal Party bilang mga protektor ng iligal na droga. Yon. Alam niyo po mga kababayan, may isang pangyayari din po akong naalala, nung panahon ng PIDEA leak. Gusto nila mapahiya ang ating presidente. Gusto nila mailink ang First Lady Lisa Marcos doon sa PIDEA leak na yon. Meron silang isang tao na ininvolved po, mga kababayan, para lang maging tulay at kumonek sa dating kay First Lady Lisa Marcos. Walang iba po, mga kababayan, kundi yung si Kumar, na napakadami pong kaibigan ng mga politiko at gumagawa ng mabuti sa ating bayan, mga bossing. So ngayon, dahil may mga pictures, ang First Lady with Kumar, si
si Senador Jinggoy Estrada may picture din with Kumar. So ngayon, gamitin natin si Kumar para sabihin na ang protector o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, itong Marcos Jr., no? Oh, jamming. Ayan, connect na. Oh, si Kumar, na protector ng mga ipinagbabawal na gamot, kaibigan ng First Lady Lisa Marcos. Mga style, ano? Mga kababayan, nakikita nyo po parang paulit-ulit lang yung mga nangyayari po. Parang paulit-ulit lang po yung mga estilo. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. So yun mga kababayan. Kumbaga, gamit yung pampubliko, yung payphone doon sa Japan, tawag kay Bato. Hindi ako naniniwala. Nakasama ka. Sasabihin ko kay dating Pangulong, kukumbinsihin ko si dating Pangulong Duterte na hindi ka kasama. Tutulungan kita dyan. Ganun. Tapos, pagkatapos po ng tawag na yon, nag-ring daw po yung telepono. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. You mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, and you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Sa nakikita ko po, mga kababayan, no, dahil nga po sila ay kritiko ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, rest back yun. No? Kayo, panay kritiko kayo sa akin, ha? O eto, balik ko sa inyo. Sabi ni Berna, dilawang pare-pareho ang mga yan. Nagdurugan sila at ngayon, sino ang may will para ma-expose ang mga karumal-dumal na aligasyon sa kanila? Isang Marcos pa rin ang nagsasalba sa ating bayan sa kasamaan. Sabi ni Ma'am Lorelai Diesener, Mabilog Mayor is a good, honest, hardworking person. Nagalit sa kanya si Digong dahil konti ang boto na nakuha sa Iloilo. Diyos ko po, Lord. Grabe, ano? Kung sakali, no? Kunyari, ako yung si Pangulong Duterte. Wala na, panalo na ako. Kahit na konti lang yung boto dyan sa inyo, okay na, wala na. Ako na din ang nakaupo. Move on na ako. Diba? Kaya lang, mukhang hindi talaga mapag-move onan base po doon sa ulat, no? Yung pagiging kritiko po, mga kababayan. Nitong sila Drilon at ni Marojas, mga bossing. Sabi ni Romulo, Paharilyaga, Bro Mark, si Roque, mapaparis kay Dr. Willie Ong, stress na, payat na, hindi na nakakatulog yan hanggang mategi. Diyos ko. Pang-comedy talaga si Bato. Dapat to hindi senador. Dapat sa kanya stand-up comedian. O yan, ha? Mga kababayan. Yan po. Biruin mo, no? Panalo ka na. Grabe yung kapangyarihan. Kapag ka ikaw ay may kapangyarihan talaga, talagang kapag may ginusto ka, no? Mukhang magagawa mo. Buti na lang po, ng ibang bansa, yang si Mayor Jed Mabilog. Kung di po, siguro malamang malamig na bangkay na ang mayor. Grabe. Politika nga naman. Pumasok na po si Bato de la Rosa. Sabi, hoy, hindi ako comedian. Isa akong senador. Diyos ko. Sabi ni Ma'am, ni Noah, get, personalan na. Okay. Totoo po. Grabe. Anyway, mga kababayan, 2,560 viewers. No? Huwag niyo pong kalimutan
napindutin po yung subscribe button dyan para po doon sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-like itong video na ito para sa ganun po mas ikalat ni YouTube ang ating mga ginagawang content. And tulungan nyo na din po kami mag-share sa mga ginagawa naming content. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.